Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American action thriller film mula noong 1992 na pinamagatang Passenger Number 57, halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena, ipinakikilala si Charles Rain na isang kilalang British terrorist na nagplano ng maraming pambobomba, pagpatay, at iba pang karumal-dumal na krimen. Ngunit sa kabila ng kanyang criminal record, hindi pa siya nahuli. Dahil ang katotohanan ay si Charles ay isa ring escape artist, na ginagamit ang kanyang kakayahan at panlilinlang upang makatakas sa mga awtoridad. Sa susunod na eksena, makikita natin siya sa isang surgery room, kasama ang ilang mga doktor na nakapaligid sa kanya. Sa ilalim na pala si Charles sa isang procedure para tuluyang mabago ang itsura ng kanyang mukha. Ito ang ika-10 beses na gagawin niya ito. Nang magtanong ang doktor kay Charles kung kailangan niya ng anumang anesthesia upang hindi siya masaktan, tumanggi si Charles, na nagsabi na gusto niyang nakakaramdam ng sakit. Nais niyang sumailalim sa operasyon ng may malay at may nararamdaman. Samantala, may ilang pulis na nagtipon sa labas ng gusali. May nagtip sa kanila tungkol sa kinaroroonan ni Charles, at narito sila upang salakayin ang kinaroroonan niya upang mahuli na siya. Ngunit bago nila simulan ang misyon, binalaan ng punong pulis ang lahat na si Charles ay isang mapanganib na mamamatay tao na may kakayahang pumatay ng ilang lalaki ng mag-isa. Pagkatapos, dahan-dahan silang pumunta sa 13th floor kung saan gagawin ang operasyon. Sa kasamaang palad, nakaramdam si Charles at nakahanda na. Sa sandaling pumasok ang mga pulis sa silid, inuna niya ang punong doktor, iniwasan ang mga bala. Pagkatapos ay binasag ni Charles ang isang salamin ng bintana at tumalon palabas ng gusali. At sa kabila ng pagkakahulog mula sa 13th floor, perpekto siyang nakalapag ng walang anumang pinsala. Nagagawa pa niyang tumakbo ng mabilis na parang sanay na sanay siya sa pagtalon mula sa mga gusali. Gayunpaman, gaano man siya kabilis tumakbo, may mga sasakyan ng mga pulis at kalaunan ay na-corner siya. Sa ganitong paraan, ang most wanted na si Charles Rain ay nahuli na sa wakas, pagkatapos ng 15 years ng pagiging mailap. Lumipat ang eksena sa isang eroplano, kung saan ang isang magandang flight attendant na si Martha, isa-isang tinitingnan ang mga pasahero. Mukhang maayos ang lahat nang biglang bumunot ng baril ang isang matipunong lalaki at kinuha ang kanyang hostage na si Martha. Nagbanta siyang papatayin siya kapag hindi natugunan ang kanyang mga kahilingan. Bilang tugon, casual na sinipa siya ni Martha sa binti, na nagbigay ng sapat na oras sa kalapit na pasahero para agawin ang baril mula sa kanya. Pagkatapos nito, ang lahat ay nagsimulang pumalakpak. Dahil ang totoo niyan, ang lahat ay isang session lamang ng pagsasanay upang sanayin ang mga flight attendant sa pagtatanggol sa sarili. Ang matipunong lalaki ay si John Carter, isang mahusay na sundalo, at retiradong Secret Service agent na kilala sa kanyang matigas na paninindigan sa mataas na antas ng mga krimen. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang General Manager ng Atlantic International Airlines, na si Slide Vecchia, at sinama si John. Mukhang matalik na magkaibigan ang dalawa. Hiniling ni Sly sa kanya na bumalik sa trabaho at maglingkod muli sa bansa, ngunit tumanggi si John. Binanggit niya na ayaw na niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa iba. Gayunpaman, nag-aalok sa kanya si Sly ng trabaho bilang pinuno ng Counter-Terrorism Unit sa Atlantic International Airlines. Saglit na nag-isip si John at sa wakas ay tinanggap niya nang sabihin sa kanya na kailangan lang niyang magtrabaho ng 2 beses sa isang buwan. Sa loob ng kulungan, inihatid si Charles sa isang silid, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang abogado. Inihayag ng abogado na ang mga awtoridad ay nagpaplano na dalhin siya sa California, at papatayin. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay kung magpapanggap si Charles na nababaliw. Sa kasamaang palad, si Charles ay hindi sumang-ayon sa sinabi ng abogado niya, kaya hinahampas niya ang mesa gamit ang mukha ng abogado, na sinabi sa kanya na hindi ako baliw. Sa susunod na eksena, makikita natin si John na nagmumuni-muni, at naaalala ang tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil ilang taon na ang nakalipas kung saan namimili si John at ang kanyang yumaong na asawa sa isang convenience store. Biglang may dumating na magnanakaw doon at nagtangkang magnakaw ng pera sa counter. Bilang isang taong may integridad, sinubukan siya ni John na pigilan, ngunit hinawakan ng magnanakaw ang kanyang asawa. Lahat ng tao sa tindahan ay umatras, ngunit sa kabila nito, binaril ng magnanakaw ang kawawang babae. Kaya pinatay siya ni John. Ngunit nang bumalik siya upang suriin ang kanyang asawa, patay na ito. Ang insidente ay labis siyang na-trauma kaya uminto siya sa kanyang trabaho bilang isang special agent at ibinukod ang kanyang sarili sa loob ng ilang buwan. Sa kasalukuyan, naghahanda si John para sa kanyang unang araw sa trabaho.
Kailangan niyang manatiling anonymous at bantayan ng isang malaking Lockheed airline na may halos 200 pasahero na sakay. Si John ay nakatalaga sa seat number 57, pagkapasok, sina Charles at ang dalawang agent ng FBI ay sumakay din sa eroplano, na nagpapahiwatig na ang flight ay patungo sa California. Ang isa sa mga flight attendant ay si Marta, habang ang isa naman ay isang magandang dalaga na nagngangalang Sabrina. Samantala, may isang maliit na batang lalaki ang nakakita kay Charles at tinutukan siya ng kamay na kunwari ay baril. Bilang tugon, nagpanggap na patay si Charles para makipaglaro sa bata. Gayunpaman, ginaya ito ni Charles, kaya ang kanyang poses ay lumabas, na ikinaalarma ng ibang mga pasahero malapit sa kanya. Nagsisimula silang mag-isip kung ligtas ang paglipad, at tiniyak ni Sabrina sa kanila na walang dapat ipag-alala. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan niya ang isang kainahinalang staff sa lower deck at hiniling sa kanya na ipadala ang espesyal na gamit. Ang lalaki ay nagmadali at naglagay ng isang metal box sa isang tray. Kasabay nito, si John ay naiinis sa kanyang madaldal na seatmate, kaya bumangon at nagtungo sa banyo upang magkaroon ng ilang oras na katahimikan. Sa sandaling may lock niya ang pinto, kinuha ni Sabrina ang nilalaman ng metal box at ito ay isang baril. Pagkatapos ay tumungo siya sa dalawang hindi mapag-aalinlanganang agent ng FBI at binaril sila sa ulo, na labis na ikinatakot ng lahat. Matapos i-unlock ni Charles ang kanyang poses, 3 sa kanyang mga tauhan ay tumayo sa kanilang mga upuan at binyantaan ang lahat na manatiling tahimik. Si Charles ang nagplano ng lahat, simula nang malaman niyang ihahatid siya ng mga FBI agent sa commercial airline, agad siyang kumuha ng ilang tao para mang-hijack. Sa susunod na eksena, nagtungo si Charles sa mga piloto at pinatay ang isa sa mga piloto upang igiit ang kanyang pangingibabaw. Pagkatapos, ibinalita niya sa radyo na lilipat sila ng lugar at opisyal na na-hijack ang eroplano. Gayunpaman, kung ang mga pasahero ay mananatiling kalmado at sumunod sa kanyang mga utos, walang pinsalang mangyayari sa kanila. Narinig ni John habang nasa loob ng banyo, ang lahat ay natakot. Kahit papaano ay nahawakan niya ang onboard phone ng eroplano at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang kaibigan ng palihim. Kasunod nito, dalubhasa niyang nahuli ang isa sa mga hijacker, kinuha ang kanyang baril, at pagkatapos ay ginamit siya bilang isang kalasag upang harapin si Charles. Ginamit rin ni Charles na panangga si Marta, na lumikha ng matinding buwelo sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binitawan ni Charles ang flight attendant at binaril ang isang inosenteng lalaki upang patunayan na seryoso siya. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng baril kay John, ngunit hindi sinasadyang napatay nito ang isa sa kanyang mga tauhan. Sinamantala ang kaguluhan, tumakbo si John at Marta mula roon, pumasok sa kabilang pinto, at dinala ito hanggang sa kargamento. Doon, nakita nila ang kainahinalang lalaki mula kanina, at nagtanong kung may alam siya tungkol sa mga hijacker. Nagkunwaring nabigla ang lalaki, ngunit sa isang pagkakataon, naglabas siya ng kutsilyo at sinubukang salakayin si John. Nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa at sa huli, nagawang patumbahin ng ating bida ang masamang tao na ito sa pamamagitan ng isang kahangahangang sipa. Matapos siyang itali, tumungo sina Marta at John sa avionics section ng eroplano, kung saan iminungkahi ni John na itapon nila ang lahat ng gasolina at puwersahin ang isang emergency landing. Mahigpit na tinututulan ni Marta ang ideya, dahil madali itong magresulta sa isang pag-crash. Ngunit nang ipaliwanag ni John na ito lamang ang kanilang paraan, sinang-ayunan niya itong ituloy. Kapag halos wala ng laman ang gasolina, ang dalawa ay tumungo sa landing gear, dahil ito ang pinakaligtas na lugar para tumalon palabas ng eroplano nang hindi nagtamo ng maraming pinsala. Sa kabutihang palad, gumagana ang plano, at nang malaman ni Charles na naubusan ng gasolina, inutos niya sa mga piloto na gumawa ng emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Samantala, sa Atlantic International Headquarters, nalaman ni Sly at ng kanyang mga superior na ang na-hijack na eroplano ay naghahanda ng lumapag sa isang maliit na airstrip sa Lake Lucille, Louisiana. Kaya naman, hindi nag-aksaya ng oras, sumakay si Sly sa chopper at tumungo sa lokasyon. Sa kabilang eksena, naghihintay sina John at Marta na lumapag ang eroplano para makatalon sila rito. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang eroplano, ngunit nang patalo na ang dalawa, tinambangan sila ng isa sa mga hijacker mula sa likuran. Si John ay itinulak palabas ng eroplano habang si Marta ay na-hostage muli. 2 pulis ang dumating sa pinangyarihan at agad na inaresto si John, sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag na siya ang pinuno ng seguridad sa eroplano. Siya ay hindi pinaniwalaan, at nakipag-ugnayan si Charles sa control tower at sa punong sheriff, na si Mr. Biggs. Nag-usap sila at agad na nilinaw ni Charles ang kanyang mga kahilingan na ang eroplano ay kailangang ma-refuel sa loob ng 10 minuto. Bilang kapalit, nangako siyang magpapalaya ng 100 na pasahero.
Nang tumanggi ang sheriff na tanggapin ang deal, pinatay ni Charles ang 5 pasahero para magbigay ng sample. Kinilabutan si Mr. Biggs at agad siyang pumayag upang lagyan ng gasolina ang eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si John sa control tower at maging si Mr. Biggs ay iniisip na isa siya sa mga masasamang tao. Ang kanyang mga pag-aalinlangan ay kinumpirma ng tusong si Charles ay tumawag sa kanya muli at nagsinungaling na si John ay isa sa kanyang mga tauhan na nakatakas matapos siyang traidorin. Nang marinig ito, inutusan ni Mr. Biggs ang kanyang mga opisyal na ikulong si John sa basement, ngunit ang bida ay kahangahangang lumaban sa kanila para makatakas, kumuha ng motorsiklo ng pulis, at tumungo sa airstrip. Samantala, pagkatapos ma-refuel ang eroplano, nagpakawala si Charles ng 100 pasahero gaya ng ipinangako. Gayunpaman, sinamantala ang kaguluhan, lumabas din siya kasama ang kaina-hinalang lalaki at isa pang lalaki. Pumunta ang tatlo sa malapit na perya, sa control tower. Pagkatapos dumating ang FBI at hiniling kay Mr. Biggs na magbigay ng buong ulat sa sitwasyon. Nang banggitin ng sheriff na binugbog at nahuli nila si John Cotter, nagalit ang head agent at ibinunyag na isa si John sa kanila. Sa ibang lugar sa peryahan, si Charles at ang kanyang mga tauhan ay lihim na sinusundan ni John, na malakas pa rin sa paghuli sa kanila. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagsunod ay napansin nila, at isa sa mga hijacker ang nagtangkang barilin siya, ngunit nakaligtas siya. Dahil may isang inosenteng tao ang tinamaan ng bala, na nagresulta sa isang kaguluhan ng lugar. Samantala, umakyat si John sa isang Ferris wheel, at sinundan siya ng isa sa mga hijacker. Ang dalawa ay nagharap, na nagtapos sa buhay ng lalaki matapos niyang mahulog sa Ferris wheel, na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Pagkatapos nito, tumalon si John ng walang pag-aalinlangan kay Charles at naging dahilan upang mahuli siya. Habang dinadala siya ng FBI, dumating din si Sly at binabati ang kanyang kaibigan sa matagumpay na pagharap sa terorista. Gayunpaman, hindi nila alam na ang problema ay hindi pa doon nagtatapos. Dahil binyantaan ni Charles ang mga opisyal na kung hindi siya pakakawalan, ang kanyang mga tauhan sa eroplano ay magsisimulang patayin ang mga pasahero isa-isa. Galit na galit si John habang sinusubukan makipag-ayos sa kanya ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya, nang walang natitirang pagpipilian, nagpa siya ang FBI na ibalik si Charles sa eroplano. Gayunpaman, mayroon silang plano, na magpapakalat sila ng mga sniper sa tuktok ng isang kalapit na gusali, at sa sandaling makita si Charles at ang iba pang mga hijacker, sila ay babarilin para matapos ang lahat. Inutusan si John na pamunuan ang buong misyon. Sa susunod na eksena, inakay ng 2 agent ng FBI si Charles sa eroplano, ngunit nang sila ay papasok na, ang sniper ay nagsimulang barilin sila. Na lumalabas na pinatay ng tauhan ni Charles ang mga totoong sniper na FBI agent at pinapatay na ngayon ang karamihang agent ng FBI. Di nagtagal, naganap ang shootout sa pagitan ng mga hijacker at ng mga agent, na nagresulta ng maraming namatay, kabilang ang isang tauhan ni Charles na nakahawak ng sniper. Nagsisimula na ring lumayo ang eroplano, ngunit hindi basta-basta susuko si John, kasama si Sly, ay sumakay sa kotse ni Mr. Biggs at hiniling sa kanya na habulin ang eroplano. Ang plano ay umakyat sa landing gear at pumasok sa eroplano sa pamamagitan nito. Kahit na ang pag-akyat ay isang lubhang mapanganib, ito ay walang takot na ginawa ni John. Walang kahirap-hirap sa kanya na kumapit sa landing gear na parang ito ang kanyang pang-araw-araw na exercise. Pagpasok sa loob, pumunta siya sa cargo hold at pinatay ang isa sa mga hijacker. Pagkatapos, sinugod niya si Sabrina mula sa likuran at pinatulog niya ito. Ngayon naman ang tanging hijacker na natitira ay si Charles mismo. Bago siya harapin, nagtungo muna si John sa mga piloto at ipaalam sa mga pasahero na magpapalit ng ruta at bumalik sa Lake Lucille Airstrip. Pagkatapos nito, magsisimula na ang final battle. Sa kabila ng pagiging bihasa sa pakikipaglaban ni John, nakakapalag sa kanya si Charles at nabasag ng ligaw na bala ang isa sa mga bintana, na nagdulot ng pagkawala ng presyon ng hangin sa eroplano. Pumutok din ang pangunahing pinto, at si Martha, na nakatayo lang sa tabi nito, ay naiwang nakakapit para sa kanyang buhay. Buti na lang at mabilis kumilos si John at napunta si Charles malapit sa sirang exit. Nagpalitan ng dalawa ng ilang huling suntok, at sa dulo, nanaig si John sa pamamagitan ng pagsipa sa terorista palabas ng eroplano. Dahil patay na siya ngayon, natapos na ang kabaliwan at ang lahat ng mga pasahero ay nagdiwang sa pamamagitan ng pagpupuri nila kay John sa pakikipaglaban nito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si John sa kanyang mga superior sa control tower at ipinaalam sa kanila na napabagsak na niya si Charles, na kinatuwa nila ang resulta. Sa huling eksena, sa wakas ay lumapag na ang eroplano at ang lahat ng mga pasahero ay inihatid sa ligtas na lugar. At si John, ay pagod na sa lahat ng kaguluhan,
at hindi na nag-abala pang humarap sa mga reporter at pasimpleng lumalayo kasama ang kanyang bagong kasintahan, na si Martha. Natapos ang pelikula nang kausapin ni Sly ang mga reporter at buong pagmamalaking sinabi na siya ang namamahala sa buong operasyon. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.